So, binabati ko po din ang mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ayan, shoutout daw po kina Pastor Noel and Pastor Rona. Amen. Sabi po niya dito, remember me, O Lord, when you show favor to your people. Come to my aid when you save them, that I may enjoy the prosperity of your chosen ones. Amen and amen. Hallelujah. Napakaganda po nung inawit ng ating choir kanina, yung We Will Serve the Lord. Amen. Because yun po ay napaka-connected po sa topic po natin all throughout this month about knowing our purpose and living with the purpose. Amen. So, pwede po bang pakibati po yung mga katabi nyo? Kamustahin nyo sila? Kamusta ka na, kapatid? Kamusta naman ang pagtibok ng puso mo? Normal pa ba? Tanungin nyo, kamusta po ang kanyang blood pressure? Nagpapa-regular check-up pa po ba tayo? Amen. Kasi sa aming mga government employee, required kasi na pag mag-i-start na yung bagong taon, nagpapa-general check-up po tayo. Ayan. So, kailangan ma-maintain ang ating mga blood pressure, ang ating mga blood sugar, para makapagtrabaho tayo all throughout the year. Amen? At ganoon din po tayong mga anak ng Diyos, kailangan po natin pangalagaan ang ating kalusugan. Amen? Dahil kung mas malusog po tayo po ay mas magagamit ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, alagaan mo ang iyong sarili. Magpa-check up ka na. Yes. Kasi diba normal, lalo na po sa aming mga sa aming mga lawyer kasi, takot kami sa mga doktor. Yung mga doktor takot daw sa lawyer, gano'n. Kasi natatakot tayo minsan na kapag nalaman natin yung sakit natin, baka mas lalo tayong magkasakit or hindi maganda yung ating pakiramdam. Pero, sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. In other words, kung sa umpisa pa lang ay malalaman na natin, napakalaki ang posibilidad na ito ay maagapan pa, mamagamot at tayo ay gumaling. Amen! So, binabati ko rin po ulit si mamay ko po, mamay sa US, sa aking mga kapatid na nasa abroad, sa Saudi. Hello po sa inyo and thank you so much for watching. And, sino pa po ba? Yung mga nandito po sa Facebook Live na nagko-comment, hello po sa inyo. At maging sa ating mga subscribers sa YouTube channel. Amen. So, pakitanong mo ulit kung katabi nyo, handa ka na bang makinig, kapatid? Handa na po ba tayo? Amen. Praise God. Gusto ko lang po batiin si Brother Patricio and Sister Agnes. Ayan, from Lucao po sila. Palakpakan natin sila sa buhay nila. At mas maraming palakpak sa mga nag-invite po sa kanila. Welcome po sa Amazing Grace Church. And we hope na makasama pa po namin kayo at sama-sama po tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen! Praise God! So, ang topic po natin this Sunday ay continuation po siya or katuluyan po siya ng topic natin last Sunday. Question, ano po yung title ng message natin last Sunday? Live with a purpose o mabuhay ng mayroong purpose o dahilan. Amen. For today, this will be again, continuation. At ang ating scripture reading ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 19, verse 21. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading for this Sunday. Proverbs chapter 19, verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Basahin po natin yung Tagalog version. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa araw po na ito.
dalangin po namin na mangusap ka po sa bawat isa at ikaw po ang magpaliwanag ng mensaheng ito. Turuan mo po kami kung ano po ba ang dapat na maging hangarin or purpose po ng buhay namin. At nawa, Panginoon, ay gawin mong maliwanag, Panginoon, ang iyong katalinuhan, ang wisdom na ibibigay mo po sa amin. So, Lord, sinusuko na po namin ang mensaheng ito. Ikaw na po ang siyang nawang maitaas at makita sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. Amen. So, nabanggit ko na po last Sunday yung 5 na benefits or kagandahan or benepisyo kapag alam po natin ang ating purpose ng ating buhay. At muli, ang mensahe ito ay nakinuha po natin sa Purpose Driven Life na book po ni Rick Warren. At gaya po ng nasabi ko nung first Sunday service natin, magkakaroon po tayo ng series about living a purpose-driven life. Amen? Bakit ko po ito tinuturo sa inyo? Dahil gaya nga po ng nabanggit natin, ang isang tao po ay nawawalan po ng gana na mabuhay kung wala pong purpose or dahilan ang kanyang pagbangon or pagising sa umaga. Amen po? Sino po dito yung naka-experience na sometimes ayaw mo nang bumangon or ayaw mo nang mabuhay or ayaw mo nang gumising kasi parang wala namang nangyayari? Sino po? Ang naka-experience na po noon, wow, wala pa po. Praise God kung hindi niyo po na-experience kasi ako po napakadaming beses ko na pong nararamdaman yun. Lalo na kung parang paulit-ulit na lang po yung routine or ginagawa natin araw-araw, parang nawawalan na ito ng saysay. Amen? At narinig ko po kay mamay ko sa aking nanay na noong nakaraang November, kasi namatay po si papay namin November 16 last year. At sabi po ni mamay ko nung pagkawala ni papay ko, wala na siyang gana. Parang ayaw niya nang gumising or ayaw niya nang kumilos, parang hindi siya na-excite. Kasi nung isang gabi lang, nag-usap po kaming magpapamilya ulit sa Messenger. At yun yung isa sa mga nabanggit ni mamay ko po na nung nawala nga po si papay namin, parang wala na siyang gana. Kasi syempre, ilang taon, 54 years na magkasama sila na mag-asawa. At hindi siya sanay na hindi katabi yung papay namin. So, ganun po ang sinasabi ko po na sometimes nararamdaman po natin na nawawalan po ng halaga ang buhay natin. Amen? Kaya alam niyo po ba, ang isa sa mga mabentang libro ay yung ang topic niya ay ano ba ang purpose ng buhay. Amen? Ulitin ko po kapag tayo po ay gumagawa ng libro or bibili po ng libro, isa daw po sa pag-aaral na pinakamabentang libro ay yung magpapaliwanag o magtuturo sa iyo na magkaroon ng halaga o ng saysay ang iyong buhay. Amen? At ang nakakalungkot sa mga ibang libro na nagtuturo kung paano mabuhay ng may purpose, ang purpose po o ang dahilan ng pagkabuhay ay dinedepende nila sa mga tao o sa mga bagay na nakikita natin sa mundo. Amen? In other words, ang success or ang dahilan para tayo ay mabuhay or magtagumpay ay nakadepende sa mga visible na nakikita natin sa mundong ibabaw. Amen? At yun po ay pinabulaanan or kinontra ng librong Purpose-Driven Life na book po ni Rick Warren. At sinabi ni Rick Warren sa librong ito na kaya po minsan ang purpose po natin ay nawawala dahil medyo mababaw daw po ang ating dahilan. Paano naging mababaw? Dahil ang purpose po natin ay binabase po natin sa nakikita natin sa mga mundo na temporarily ay nawawala din naman. Kagaya ng asawa natin, ng mahal natin sa buhay, o ng mga bagay o pagmamayari na meron tayo. Amen? Kasi kung i-depende daw natin ang ating purpose para mabuhay sa ating mga achievements, sa ating mga goals na tayo ay maging successful, o sa mga mahal natin sa buhay, o sa mga bagay na meron tayo,
mababaw daw po ito at hindi po tumatagal ang purpose po or yung kagustuhan natin para mag-survive. Amen? Subalit, sabi po ng purpose-driven life, amen, dapat daw po ang pinaka-purpose natin para mabuhay ay ano po? Para po parangalan ang ating Diyos. Amen? In other words, para daw po hindi mababaw. In other words, para mas lumalim ang dahilan natin na tayo ay mag-survive at mabuhay, dapat ang paglingkod or ang pag-serve sa Diyos ang pinakadahilan daw po natin. Amen? Kaya sabi ko kanina, napakaganda ng ating responsong na we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Saang libro po yun kinuha? Sa book of Joshua. Amen? Yun po yung sinabi ni Joshua nung mamamatay na siya. Sa Joshua chapter 24, if I'm not mistaken, verse 15, doon niya po sinabi na, as for me and my family or my household, we will serve the Lord. Amen? Sabi niya, hindi ko alam anong dahilan nyo or anong gagawin nyo, pero ako at ang aking pamilya, kami po ay maglilingkod sa Diyos. Amen? At yun po yung sinasabi dito na higher reason of purpose o pinaka-mataas na dahilan para mabuhay. Amen? Kaya nga, ang topic natin sa last Sunday, ang sagot natin sa tanong na, di ba first question, who am I? O sino ako? At pangalawa, what is my purpose in life? Ano yung sagot natin sa tanong na, what is my purpose in life? We were created to glorify God. Amen? Tayo ay ipinanganak o ginawa para parangalan ang Diyos. Amen? That's why I would like to remind you again about our topic last Sunday entitled Live with a Purpose. At ang ating scripture ay nasa Isaiah chapter 43 verse 7. Sabi po sa Isaiah 43 verse 7, they are my own people. Tayo po yun. And I created them para to bring me glory. Amen? So again, sa Tagalog version po yan, sabay-sabay nga po natin basahin, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Amen? In other words, from the verse itself, na sinabi ni Lord, ang purpose ng buhay natin ay bigyan ng karangalan ang Diyos. Amen? O i-glorify ang Diyos sa buhay natin. O paglingkuran natin ang Diyos. In other words, sabi po dito, mas magiging higit po ang dahilan ng purpose natin kung ito po ay patungkol sa kung paano po natin mapapasaya o mapaglilingkuran ang Diyos mismo. Amen? As compared doon sa sinabi ko kanina na mababaw lang po na dahilan or purpose na hindi po aligned sa Diyos po mismo. Dahil gaya nga ng nasabi ko, pag nawala na po ang mga taong yun or bagay na yun, at sila lang po ang dahilan or purpose natin para mabuhay, napuputol o nawawala po yung purpose natin. Amen? Ngunit or subalit, kung ang Diyos po ang dahilan, kung kaya tayo ay gumigising ng may ganap at na-excite na mabuhay, kung ang Diyos ang mismong dahilan, definitely magkakaroon po ng purpose o ng halaga ng saysay ang ating mga buhay. Amen? Amen. So again, our purpose is to glorify God. And so these were the questions. Ito po yung mga tanong na nasagot po natin last Sunday. Who am I? Ano ang purpose ng buhay ko? What is my purpose in life? And what are the benefits of knowing my purpose in life? So itong number 3 po will still be our topic this Sunday. Last Sunday, na-enumerate lang po natin siya isa-isa. Pero para mas tumatak at mas maging malalim ang effect po nito sa ating lahat, ay iisa-isahin po natin ang 5 benepisyo o advantages or benefits kung alam po natin ang purpose natin sa buhay. Amen? So
So again, question, ano po ba ang purpose mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ano ba ang purpose ng buhay mo? Ano, sabihin niyo nga po siya. Kasi i-assess nyo nga po ba kung nakarelate po or connected po ba ito kay Lord? Or nandoon po siya sa mga bagay na nawawala na nakikita sa mundo. Ano po yung purpose niyo sa buhay? Ang purpose niyo sa buhay ay, ano pang purpose natin? Magamit ng Diyos o maglingkod sa Diyos para siya po ay maparangalan. Amen? Praise God. So, first question po natin, who am I? Base po sa scripture, we are created by God. Tayo po ay mga nilikha o nilalang ng Diyos. At tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Ano po ang ating scripture reading na nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos? Basahin nga natin ulit yung John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So sino po yung sinasabi dito na kailangan nating tanggapin at sumampalataya sa Kanya para magkaroon tayo ng karapatan na tawagin anak ng Diyos? Sino po? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ang lahat daw ng tatanggap kay Jesus at mananampalataya kay Jesus ay binibigyan ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos. Amen. So, tanungin mo ngayon katabi mo, kapatid, tinatanggap mo na ba ang Panginoong Jesus? Amen po ba? Yes or no? Amen. If yes, and therefore you are a child of God. Amen. So, para mas maintindihan po natin yun, may panonoorin po tayong video clip. Amen. Ayan. So, let's off po tayo for a while and let's watch this short film. Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all He has planned for me. God calls me His child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me His masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with confidence because I trust the one who answers the question, who am I? Amen. Praise God. So, napakahalaga po na alam po natin yung identity po natin or kung sino po tayo. Amen? Bakit po importante na alam mo kung sino ka? Because we are what we think and we are what we believe in. Amen? Tayo po ay kung ano po yung ating pinaniniwalaan at kung hindi po natin paniniwalaan na anak po tayo ng Diyos, then therefore, hindi po magiging ayon sa kalooban ng Diyos yung ating mga gagawin mismo. Amen? So, who are you? Ano pong sagot natin? Sino ka? You are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Sino po dito ang naniniwala na anak po siya ng Diyos? Amen. At paano po napaparangalan ng isang anak ang Diyos kagaya ng kanyang magulang? Ulitin ko po yung tanong ko.
bilang anak ng Diyos, tayo pong mga tao, paano po natin napaparangalan ang ating Diyos na lumikha o gumawa sa atin? Amen? Paano po? Para maunawaan natin ito, I'll give you an example. Amen. Praise God. And, hindi po ba na kapag nag-aaral po tayong mabuti, say for example, sino po yung mga estudyante pa dito? O tayong mga anak, na kapag tayo ay nag-aaral ng mabuti, hindi ba napaparangalan ang mga magulang natin? Amen? Kung ang isang bata, pag maayos ang kanyang pag-uugali, nag-aaral siyang mabuti, sino po ang nag-glorify? Sino po ang nabibigyan ng credit sa ugali ng bata? Yung magulang niya. Amen? Kasi po kapag yung bata, mabuti po siyang bata, marunong siyang magpo at opo, marunong siyang magrespeto, sasabihin ng mga tao, ang ganda ng pagpapalaki sa kanya ng magulang niya. Amen? Sasabihin nila na ang galing naman ng batang yan, at sigurado ako na maganda ang ugali ng batang yan kasi maganda ang ugali ng kanyang magulang. Amen? Kaya ganun siya dahil marunong magdisiplina ang magulang niya. Amen? So nakikita niyo po ba yung connection na kapag yung action po natin ay naayon sa kalooban ng Diyos, ang nag-glorify po ang Diyos mismo. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos po ang tunay na dumidisiplina o nagtuturo sa atin, gaya ng magulang. Amen? Praise God. Nakikita niyo po yung connection na whenever we do things that are pleasing in the eyes of the Lord, ang Diyos po mismo natin ang napaparangalan o napapasalamatan at naitataas. Amen? Amen. Sa kabaliktaran, tignan po naman po natin. Kapag hindi naman maganda ang ginagawa ng isang bata, say for example, yung bata palamura siya, o wala siya respeto, sumasagot siya sa mga matanda, sino po ang nasisisi ulit? Yung magulang, di ba sasabihin nila, hindi magaling magdisiplina ang magulang ng batang yan. O malamang papaya ang kanyang mga magulang. Amen? So, can we now see how the Lord will be glorified by our life and by our action? Amen? Ganon din po yun. So, kapag nakikita po ng ibang tao na bakit kaya itong taong ko lang siya nagsasabi ng praise God, thank you Lord, glory to God. Hindi ba isipin nila, bakit kaya siya naging ganon? Tama? Then they will think, parang gusto ko na tuloy maging Diyos yung Diyos niya. Kasi tunay na binabago siya ng Diyos niya. Amen? Kaya ganon po ang sinasabi po dito na napakahalaga na dapat maparangalan po ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. And second question, muli, ano po yung purpose ng buhay natin? We are created for God's glory. Ito po ang pinaka-purpose natin, ang pinaka-general or catch-all purpose ng buhay natin, na sa buhay ng bawat isa, ang Diyos ang mapaparangalan. Amen? Kagaya ng gawain ng bata, kapag maganda yung ginagawa niya, ang napaparangalan ay ang kanyang magulang. Bakit po? Dahil sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang o nilikha upang ako'y bigyan ng karangalan. So again, ito po yung sinasabi ko po na kung ang purpose po natin ay connected po sa Diyos o kung paano po natin mapaparangalan ang Diyos, sigurado po ako na we are living with a purpose. Amen? We are living a purpose-driven life kung ang purpose po ng paghinga at paggising natin sa umaga ay makararangal o bibigay ng karangalan sa ating Diyos. Amen? Praise God. So for this next video clip, tatanungin po ang ilan sa mga tao kung ano ba ang purpose nila sa buhay. Amen? So ipapanood po tayo dito na parang interview person siya. And dahil alam na po natin kung ano yung purpose natin, alam na po ba natin? Ano po yung purpose natin?
To glorify God. Amen? O para maparangalan ang Diyos. Dito po, tinignan po natin kung may mga tao po dyan na alam po nila ang kanilang purpose or hindi. So let's watch this video. What's your purpose in this life? Wait po, ulit po. Have you ever thought about your purpose in life? What are you living for? Well, let's go find out from Andrew what some people think their purpose is. Hi, this is Andrew Pope, the Associate Small Groups Pastor here at Sagebrush, and we're out on the street asking people, what's your purpose in this life? What do you say, Lincoln, your purpose in life is? Just live my life, have a family, go to college. I don't know, like, there's lots of purposes in life. Part of my purpose in life is dancing. Do it to others as you would do it to you. Always seek joy and through that give that to other people. To help other people. I'll live my life for Jesus Christ. To be the best rap artist I could be. To give something back to society. I say my purpose in life is to live and walk with God. What about you? What is your purpose in life? How would you finish this sentence? For me, to live is what? Is it pleasure, money, success, popularity, your job, security, golf, the Dallas Cowboys? Philippians 1:21 says, "To me, to live is Christ, and to die is gain." What is your life like? How are you living? Are you living to know Him, to love Him, to serve Him, to follow Him? What do you live for? Amen. So ngayon po ba, nakikita na po natin na mas malalim po yung foundation ng ating purpose kung ito po ay nakaangkla o nakakonect sa Diyos mismo. Amen? Kagaya ng isang tao, sabi niya, ang purpose niya ay magkaroon ng family. Amen? Napakaganda po na magkaroon ng sariling pamilya. Kung connected sa purpose ng pagkakaroon ng pamilya ay maparangalan ang Diyos sa pamilya mo mismo. Amen? In a way, ang bawat miyembro ng pamilya na bubuuin mo ay maglilingkod din po sa Diyos. Amen? Napakaganda din po na kung ang purpose mo sa buhay ay maging successful ka dahil sa pagiging successful mo, ang Diyos ang mag-glorify o maitataas. Amen? So, nakikita niyo po ba na napakaganda ng lahat ng purpose na yan? Kahit yung purpose mo na magkaroon ka ng yaman o ng lupa, ng bahay, kung ito po ay magagamit para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos sa lupa. Amen? So, okay lang po, napakaganda po na dumami po yung purpose po natin for as long as our ultimate goal and purpose is to glorify God. Amen? Kaya lagi po, ang sabi ko sa inyo, kung mayroon po tayong plano o decision sa buhay or gustong gawin, ang tanungin po natin sa sarili natin ay ano po? Ano pong tatanungin sa sarili natin? Ano ba ang makapala ng Diyos sa hangarin mong yan? Amen? Para po maging malalim po yung purpose ng ating mga plano, isipin natin lagi kung paano mapaparangalan o may tataas ang Diyos sa hangarin niya. Amen? Para mas maging malalim ang dahilan ng ating gustong gawin or mangyari. Amen? So again, we were created to glorify God and that is our purpose. Amen? Because ulit sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 4, the Lord has made everything for His own purposes. And sabi po sa ating scripture reading last Sunday, they are my own people and I created them to bring me glory. Amen? Tayo daw po ay nilikha o nilalang ng Diyos para siya ay maparangalan. So yun po ang pinakadapat na ultimate or major purpose po natin para mabuhay.
kung paano maparangalan ang Diyos. Bakit po? Dahil ang lahat po, for everything comes from God alone, and everything is for His glory. Amen? Dahil ang lahat ay nanggaling sa Diyos, at ang lahat ng ito ay dapat gamitin para sa karangalan o ikatataas ng pangalan ng ating Diyos mismo. Romans chapter 11 verse 36. Amen? Praise God. So, tanungin mo nga yung katabi mo ulit, who am I? Who are you? Sino po tayo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Tayo po ay nilikha ng Diyos at anak ng Diyos. At ano po ang purpose natin bilang mga likha o ginawa ng Diyos o anak ng Diyos? Para parangalan ang Diyos sa buhay natin. So, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, napaparangalan ba ang Diyos sa buhay mo? Tanungin nyo nga po siya, is God being glorified through your life? Sabi ng iba, siguro hindi ko sigurado. Or siguro, ganun konti, mga ilang percent po kaya na ang Diyos po ay nag-glorify sa buhay natin. Mga ilang percent? Sa tingin niyo, sagutin niyo ngayong katabi niyo, mga ilang porsyento kaya ang nagagamit ng Diyos sa inyong mga buhay o mga pangarap. Amen. Praise God. So nawa, yung mga susunod na hakbangin or hangarin natin ay hindi lamang po ito patungkol sa sarili nating interes o sarili nating personal na ambition, kundi nawa maging hangarin po natin ito dahil alam natin pag mangyayari ito, ang Diyos po ang mapaparangalan. Amen. At hindi lang po yung sarili natin. Amen. Praise God. Kasi doon po nagkakaroon ng problema kapag ang isang tao ay tinatawag na nagiging greedy or selfish. Kasi nagkakaroon na siya ng maraming purpose, nagkakaroon siya ng maraming plano, pero ginagawa niya yun para may taas yung sarili niya. Amen? May mga ganun po no, na nag-acquire ng maraming achievement, success, and property para makilala siya or mag-glorify siya or siya yung pasalamatan ng tao. At nawa hindi po ganun ang purpose po natin, kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. We're not doing this to please people or for other people na parangalan tayo, but rather, we have to give back the glory to God. Amen? Kaya sabihin niyo sa kanila, thank you, Lord. Kay Lord kayo magpasalamat, hindi sa akin. Amen? Dahil sabihin niyo sa kanila, ginamit lang ako ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang talagang nagbigay niya. At hindi ito galing sa akin. Amen? Praise God. So now we'll go to our major topic this Sunday again. What are the benefits of knowing our purpose in life? So again, ang title po natin ay The Benefits of Knowing Our Purpose in Life. Ano po ulit yung number 1? Knowing your purpose gives meaning to your life. Kapag alam mo daw po yung purpose mo, nagkakaroon ng halaga ang ating buhay. Amen po ba? Kung alam mo yung purpose mo na parangalan ang Diyos, nagkakaroon po ba ng sense yung buhay natin? Yes or no? Yes. Pangalawa, ano pa po yung benefits pag alam natin yung purpose na parangalan ang Diyos? Number 2, kapag alam natin yung purpose natin na itaas ang Diyos sa buhay natin, yung buhay daw natin ay nasisimple. Amen? Nagiging simple dahil ang mas nagiging priority natin ay yung para sa ikatataas o ikararangal ng Diyos. Number 3, kung alam mo yung purpose mo, magkakaroon ka ng focus. Amen? At magiging ang vision mo ay nanaisin mo na makita mo yung vision mismo ng Diyos. Amen? In other words, gusto mong makita ang mga bagay-bagay sa kung paano ito nakikita ng Diyos. Amen? Dahil alam mo na kapag yung purpose mo ay naka-align sa purpose ng Diyos, sigurado ito ay maganda at marami ang pagpapalain pa. Amen? And number 4, pag alam daw natin yung purpose natin, nagkakaroon tayo ng motivation. Amen? Mas na-inspire tayo mag-work. Mas na-inspire tayo kumilos
at bumangon sa umaga. And finally, kung alam natin yung purpose natin na itaas ang Diyos sa buhay natin, then therefore, we are being prepared for eternity. Amen? Dahil mas nagiging spiritual na ang ating mga hinahangad. Amen. So, iisa-isahin po natin yan. Number 1, what is the benefits of knowing our purpose in life? Knowing our purpose gives meaning to our life. Amen. Basahin nga po natin ito. Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Tama po ba? Ngayon po ba nakikita niyo po ba na kapag ang purpose po ng isang tao ay hindi po nakaangkla o nakakonect sa kung paano itataas ang Diyos, parang useless yung purpose natin. Amen? Yun yung sinasabi ko sa introduction ko kanina na nakakalungkot na yung mga ibang libro o katuruan ay dinidepende nila ang meaning ng buhay sa mga mababaw na bagay na nawawala din. Amen? Subalit kung ito ay i-connect natin sa kung paano maitataas ang Diyos, nagkakaroon ng halaga yung buhay natin. Amen? Dahil ito ay nagkakaroon mismo ng tamang purpose. Amen? Basahin natin ulit. Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Amen? Because the greatest tragedy is not death. Amen? But to live a life without purpose. Amen? Sabi po dito, hindi ang kamatayan ang pinakamalalang trahedya sa buhay natin, kundi ang mabuhay tayo ng walang purpose. O ang purpose na yun ay hindi po connected sa Diyos. Amen? Praise God. Kaya ulit, panonoorin po tayong video clip. At sa video clip po na ito, ipapakita dito na kung wala pong purpose ang buhay natin, doon na po nagkakaroon ng anxiety or depression ang isang tao. Amen. O kung hindi na alam ang pinaka-purpose niya, then therefore, hindi na rin po siya nagkakaroon ng hangarin pang mabuhay. There are two types of people in the world. Those who wake up in the morning feeling like this, and those who wake up in the morning feeling like this. We know which one we are, but the question is, what's the difference? Carl Jung, a very famous psychiatrist, said at the end of his career that over 1/3 of the patients he's seen actually suffered from no clinical neurosis, but rather from a want of meaning or purpose in their lives. Viktor Frankl, a Jewish psychiatrist and survivor of the Auschwitz death camp, said, as soon as one of his fellow inmates lost their purpose, they'd be dead within a day or two. Purpose makes us whole. Purpose gives us life. Purpose is what gets us out of bed in the morning. And without it, we're drifters. Drifting through life with no direction, no destination, and no end in sight. And life is dull, mundane, monotonous, and meaningless. Sheen called this the anxiety of life. Now some of us will say, just get through school, get a good job, follow your dreams, get married, raise a family, and make a lot of money. That's your purpose. And these are all the things that are part of purpose, but can't be purpose. Because first of all, what if these things don't work out for me? Then what? And second, what if all these things work out for me? Then what? Others will just try to avoid the whole thing and convince ourselves that there's no such thing as purpose. Then we'll try to replace the want of purpose with things like pleasures, experiences, and excessiveness.
But you know as well as I do, this gets old real fast, and the older we get, the louder those questions become. Amen. Praise God. Question, sa napanood nyo po ngayon, ano po yung naisip po natin? Ano po yung naisip nyo sa video clip na yun? Ako po personally, nakita ko po sa video clip na marami po ang nawawalan na po ng gana sa buhay dahil nga po nawawalan na po sila ng purpose. Amen? At based po sa video, kasi kapag ibabase daw natin yung purpose natin sa success, sa pag-aaral, sa pagkakaroon ng pamilya, o sa pagkakaroon ng maraming experiences, o marami tayong mapuntahang lugar, mabababaw daw po ito. Amen? At maaaring tumigil or matapos po iyon. Kaya sabi niya, then what? Say for example, ako, ang goal ko dati maging abogado. O tapos ngayon, abogado na ako. Then what? Ano ngayon? Diba? Ganun din po yan sa pag-aaral. Gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. O ngayon, tapos ka ng mag-aaral. Ano ngayon ang purpose mo? Amen? Pero kung ang purpose mo na yon ay nag-aaral ka, dahil para makapagtapos ka ng pag-aaral ay magagamit ka ng Diyos at mag-glorify ang Diyos sa buhay mo, hindi tumitigil o nawawala yung purpose mo. Amen? Kahit anong profesyon yan, kung saan ka man ilalagay ng Diyos, hindi aksidente na nilagay ka ng Diyos dyan dahil may purpose ang Diyos kung bakit ka dyan nilagay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may purpose ang Diyos sa'yo. Amen. Sabi mo sa kanya, sa likod kasi walang katabi si Ryan, buhay ikaw pa kasi hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen. Praise God. Number 2, bakit to alam natin dapat na ang purpose natin ay mag-glorify si Lord? Kasi po, pag alam po natin na ang purpose natin ay i-glorify si Lord, ang buhay daw natin ay nagiging simple. Amen? Knowing your purpose simplifies your life. Amen. Sabi po dito, sabay-sabay na natin basahin, without a clear purpose, you have no foundation on which you base your decisions. Allocate your time and use your resources. You will tend to make choices based on circumstances, pressures, and your mood at the moment. Amen. Next slide, basahin po natin ulit. People who don't know their purpose try to do so much or too much, and that causes them stress, fatigue, and conflict. Malinaw po, minsan, pag hindi daw natin alam talaga yung pinaka-purpose natin na parangalan ang Diyos, masyado tayong maraming iniisip tuloy. Kaya nai-stress tayo. Amen? Subalit, kung alam natin yung purpose natin na maparangalan ang Diyos, nagiging simple yung buhay natin. Paano? Kasi napifilter po natin yung mga plano natin. Natatanggal natin yung mga goal or gusto natin na hindi naman maitataas ang Diyos. O natatanggal yung mga goal natin na mas papapalayo tayo sa Diyos or mas mapapahamak tayo. Amen? Kaya nga alam niyo po, nung nalaman ko po itong sinabi po dito na pag alam mo yung purpose mo na maitaas ang Diyos sa buhay mo, mas nagiging simple ang pamumuhay natin. Amen? Kaya alam niyo po noon, parang nung nag-aaral kasi ako mabuti, parang nakikita ko yung mga ibang tao na, for example, namamalimos sila or nag-tricycle driver lang sila, parang sinasabi ko, bakit naman itong mga ito wala silang pangarap sa buhay nila? Ganon. Pero na-realize ko na hindi naman kesyo mas mataas yung pag-aaral mo, mas mayaman ka sa kanila, ay nagagamit ka ng Diyos. Amen? Kasi marami naman po yung simple lang yung buhay nila. Oo nga, tricycle driver, maganda yung buhay, maganda yung wala silang natatapakang ibang tao, malinis yung trabaho nila, pero nakakatulog sila ng mahimbing sa gabi dahil nagagamit ang buhay nila para sa Diyos at nag-serve sila sa Diyos. Amen? Kaysa naman doon sa isang tao na oo nga, ang yaman-yaman niya, marami nga siyang ari-arian, pero wala naman siyang relasyon sa Diyos. Kaya parang mas lalo siyang nai-stress at nagkakaroon ng fatigue kasi nga,
mali yung kanyang mindset or mali yung mentality niya dahil hindi nagiging simple ang kanyang buhay. Dahil ang buhay niya nga po ay hindi patungkol sa pagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Amen? And therefore, nung na-realize ko talaga ito, parang hindi ko na kine-question ang status ng buhay ng tao. Amen? Kasi, alam mo po, minsan naiingit tayo sa pamilyang mayayaman. Amen? Naiingit tayo sa pamilyang mayayaman, pero ang tanong, naglilingkod ba sila sa Diyos? Amen? Oo nga, maaaring mayaman sila, pero lagi naman silang nag-aaway. O yung isa nagre-rebelde kasi nga wala silang personal na relasyon sa Diyos. Amen? Compared naman doon sa isang pamilya, oo nga, simple lang yung buhay nila, pero maayos ang samahan nila dahil ang Diyos ang nasa sentro ng pamilya nila. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Doon ko pa sinasabi na hindi po dapat basihan ang kayamanan ng pamilya o ng tao. Ang titignan mo po sa buhay nila ay gaano ba sila kalalim o naglilingkod sa Diyos. Kasi ang mga taong yun, kahit simple yung buhay nila, pero nagagamit sila ni Lord, yun ang dapat na gayahin natin. Amen? Amen. Kaya alam niyo po, this week may napakinggan po akong isang vlog. Amen. At sabi po nung speaker sa vlog po na yon, kung may nilook up tayong tao, say for example, may gusto tayong maging kagaya niya, huwag lang natin titignan yung success o yung na-achieve niya. Amen. Dapat daw titignan natin yung personal na relationship niya sa Diyos. Amen. Say for example, gusto kong maging kagaya niya kasi doktor siya o achiever siya o abogado siya. Oo nga, mataas yung na-attain niya sa buhay, pero hindi naman siya masaya dahil iwalay siya sa pamilya niya, nilayasan siya ng mga anak niya. In other words, oo nga, naging mataas yung title niya, pero napabayaan naman niya yung pamilya niya. Amen? As compared dun sa isang tao na simple lang, pero buo yung pamilya niya, at yung pamilya niya ay nagagamit ng Diyos dahil lahat sila ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanilang community o barangay. Amen? So, sino ang mas gusto niyong maging gayahin? Yung successful na sila ang pamilya niya o yung pamilya na simple lang sila pero lahat sila ay naglilingkod sa Diyos at masaya sila at sama-sama at may peace o kapayapaan sa relasyon ng kanilang pamilya. Amen? Nakita niyo po yung comparison na sometimes when we look up to people, we just don't look at their physical or literal achievements. We have to look at their lifestyle. Amen? At nung narinig ko talaga yun kay Joyce Spring, okay, kay Joyce Spring kasi lagi ko pinapahagin yung mga vlog niya. Yun yung isa sa mga na-share niya na when we look up to people, we just don't look up to their achievements, but rather to their lifestyle and their personal relationship to God. Amen? Bakit po? Dahil sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 7, basahin po natin basahin, a pretentious, showy life is an empty life, but a plain and simple life is a full of life. Amen? May mga ibang tao, papakita nila sa social media or sa labas, mayaman sila, naka-travel sila, pero wala naman pong si Jesus sa kanilang family. Amen? O dito ka sa pamilya na simple, pero lahat kayo ay nagagamit ng Diyos. Amen? Dahil yun po ang pamilya o buhay na ang Diyos po talaga ang naitataas o napaparangalan na dapat maging goal ng family natin. Amen? Amen. So, alam niyo po, dahil talaga dito na bago po yung pagtingin ko sa bawat tao at bawat pamilya, parang hindi ko na sinasabi na wow, grabe, ang dami niyang property. Tapos ito naman, wala siyang ma-achieve. So, hindi ko lang po siya binibase kung ano man po yung literal na status niya. But again, it should always depend on their personal na relationship po kay Lord at kung paano po sila nagagamit. Amen! Kaya sa AGC, praise ka dahil ang bawat pamilya ay nagagamit ng Diyos. Amen! Palapakan po natin yung bawat family dito kasi alam niyo po, kapag ang titignan po sa mundong ito, ang titingin po ang Diyos,
mas nalulugod po ang Diyos sa mga pamilya na simple lang ang buhay, pero nag-glorify ang Diyos sa kanila. Amen? Kaysa sa mga pamilya na mayayaman, pero hindi ang Diyos ang naitataas sa kanila. Amen? Praise God. So, number 3, sabi po dito, ito po ang pangatlong benepisyo or advantage pag alam mo yung purpose ng buhay mo na paglingkuran ng Diyos. Knowing your purpose focuses your life. In other words, nagkakaroon ka ng direksyon. Nagkakaroon ka ng focus. Kasi alam mo yung ipaprioritize mo. Alam mo yung uunahin mo. Amen. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Without a clear purpose, you will keep changing directions, jobs, relationships, even churches, or other externals, hoping each change will settle the confusion or fill the emptiness in your heart. Amen? Sinasabi po dito na, kung hindi klaro yung purpose mo na paglingkuran ang Diyos, pabago-bago yung nagiging desisyon mo sa buhay. Either pabago-bago ka sa trabaho mo, sa mga karelasyon mo, or even daw sa church na inaatinan mo, or sa kung ano pang mga plano mo sa buhay. Subalit, kung alam mo na ang Diyos ang gusto mong parangalan sa trabaho mo, sa relasyon mo, or even sa church mo, hindi ka malilito dahil alam mo kung saan ka dapat mag-focus. At kanino po dapat tayo mag-focus? Kay Lord, kay Jesus. Amen. Praise God. Because only Jesus can fill the emptiness in our heart. Amen. Only daw ang Diyos ang makakapuno sa butas o sa kakulangan ng ating mga buhay or puso. Amen. Basahin po natin yung sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 17. 1 to 3 go. Don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the Master wants. Amen. So in other words, pag magdidesisyon daw po tayo, dapat alam natin yung kagustuhan ng Diyos mismo. Amen? At huwag po kayong mag-aalala dahil magkakaroon po tayo ng separate topic sa mga susunod na linggo na magpo-focus po tayo sa paano ba natin dapat makikita o malalaman na yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya magkakaroon tayo ng topic about knowing God's will in our life. Amen? Napakalaking tulong po nun sa akin dahil nung napag-aralan ko din po yun, ay mas napifilter ko po yung mga hangarin ko po sa buhay. Ayan. Basahin po natin itong next statement. The men and women who have made the greatest difference in history were the most focused. Amen? In other words, ang mga taong nagtagumpay talaga at na-achieve talaga nila yung goal nila ay yung mga taong nakafocus doon sa goal or gusto nilang may achieve. Amen? At kung ang focus talaga natin ay paglingkuran ang Diyos or kung paano maitataas ang Diyos, then definitely, hindi tayo basta-basta mapapersuade ng mga bagay na naiisip natin na makakasira doon sa hangarin natin na paglingkuran ang Diyos. Amen? Kaya sa bahasahin naman natin yung sabi sa Philippians chapter 3 verse 15, let's keep focus on the goal. Those of us who want everything God has for us. Amen? So, kung gusto mo pong mapasa iyo ang mga bagay na ibibigay talaga ng Diyos para sa iyo, mag-focus ka doon sa mga goal na siya ang maitataas, na siya ang priority mo. Amen? Kasi kung ang goal mo ay kung ang kino-consider mo ay kung ano ang mapapala ng Diyos para dyan, definitely naniniwala po ako na ang Diyos po ang maitataas doon, kaya ibibigay o ipagkakaloob niya rin po sa iyong. Amen? That's why alam niyo po sa prayer or sa pananalangin, sino po yung nananalangin dito? Amen. Kapag nananalangin daw po tayo or tinakausap po tayo ng Diyos, ang isa sa pinaka-purpose daw po ng prayer ay ano po?
para yung kalooban ng Diyos ay maging kalooban din natin. Amen? Kasi sometimes, naalala ko yung sinabi ni Defensor Santiago, si Miriam, amen, yung dating senator natin, sabi niya, when we pray, we don't actually change the mind of God. Amen? Kasi of course, we can, hindi natin pwedeng baguhin ang kaisipan ng Diyos. Pero nananalangin tayo para ang mabago ay yung kaisipan natin at ito ay maaayon sa kaisipan ng Diyos. Amen? So when we pray to God, when we have our conversation with the Lord, we converse and we talk to Him, hindi para ang Diyos ang susunod sa atin. Amen? Kinakausap natin siya para tayo ang sumunod sa Kanya. Amen? Kasi kung kakausapin mo siya, tapos sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganyan, gawin mo ito, gawin mo dyan. O sino na ang Diyos? Kundi ikaw na ang Diyos kasi ikaw na nasusunod. Tapos si God, susunod lang siya sa'yo, di ba? Di ba? Dapat tayo ang sumusunod sa Kanya. Kaya when we pray and we talk to God, when we read the Bible, it should be our hearts that is being changed. Amen? Ang puso po natin ang dapat na nababago. And number 4, my favorite po talaga sa isa sa mga advantage ng kapag alam mo yung purpose mo, na si Lord ang maitaas sa buhay mo. Number 4, nagkakaroon ka ng motivation. Amen? Nagkakaroon ka ng motivation. Because purpose always produces passion. Kung may purpose tayo, kahit na sabihin mo ang goal mo ay maging ganito ka, maging ganyan ka, of course, nagkakaroon tayo ng passion o ng motivation para gawin ito. Amen? Because nothing energizes like a clear purpose than having a motivation. Amen? On the other hand, sa kabaliktaran, passion disappears when you lack your purpose. Amen? Nawawala daw po yung passion or yung desire natin o yung motivation natin kapag ka nawala na po yung purpose. Amen? Because it is usually unmotivated work, not overwork, that tears us down, lowers our strength, and robs our joy. Amen? Ang sinasabi po dito, hindi po yung masyado ka ng maraming tinatrabaho o marami kang ginagawa kaya ka napapagod. Ang totoo, napapagod ka kasi nawawala ka na ng motivation. Amen? Kasi kung meron pa rin yung motivation, kahit na marami ang trabaho na yan, hindi ka napapagod. Nakuha niyo po yung punto nito. Kaya sinasabi niya, hindi daw po yung unmotivated work. Amen? I mean, it is usually unmotivated work. Kapag wala ka ng motibo o passion sa trabaho mo, doon ka na-stress. Hindi ka na-stress dahil overwork. Kasi nga sabi nila, we have to live to work. Amen? We shouldn't work to live, but rather we live to work. Ibig sabihin nun, when we do our job, it is as if that job is our life and it gives us passion. Amen? Kaya tayo nahihirapan because we work to live. Amen? Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Baliktad. Amen? Nagtatrabaho para mabuhay. Hindi. Dapat nagtatrabaho tayo para mabuhay tayo o magkaroon tayo ng purpose. Amen? Kasi nga yung trabaho natin ang nagpapasaya sa atin. Amen? Yung trabaho natin ang nagbibigay sa atin ng purpose. At nagkakaroon ng passion o motivation ang bawat isa sa atin. Amen? And lastly, kapag alam daw po natin yung ating purpose, ito na po yung sinasabi po natin na nababago na po yung mindset natin. When we know our purpose to glorify the Lord, it will prepare us for eternity. Amen? In other words, mas na-excite tayo na makasama at makapiling ang Diyos in the future. Amen? Kasi kung alam mo na ang buhay ay hindi nagtatapos sa mundong ito, naniniwala ka pa na may life after death. Amen? Na may buhay pa after death. At yun ay ang makapiling ang Diyos sa langit. Amen? Pero ang nakakalungkot ay hindi po ang lahat
ng namamatay ay pumupunta sa langit. Amen? Dahil ngayon nga pong impyerno, sabi sa Bible, at napupunta sa impyerno ang mga taong hindi kikilala at tatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Because basahin nga po natin yung sabi sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ang daan patungo sa kalangitan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? That's why, of course, we are child of God and we accept Jesus as our personal Lord and Savior, and our ultimate goal or purpose ay maparangalan siya. Alam natin na hindi lang natatapos sa mundong ito yung pag-serve natin sa Kanya. Because ultimately, what ultimately matters most will not be what others say about your life, but what God says to your life. Amen. Ang point po dito, pag alam mo po yung purpose mo na parangalan ang Diyos, hindi na nagmamatter sa iyo ang sinasabi ng mga basher mo. Amen? Hindi na nagmamatter ang sinasabi ng mga taong kumukontra sa ginagawa mo. Dahil alam mo na ginagawa mo yun para maitaas ang Diyos. Amen? Kaya sabi po dito, what ultimately matters most will not be what others say. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng ibang tao about your life, but what important now sa iyo ay ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya yun po, kapag alam mo po yung purpose mo na parangalan ang Diyos, it prepares us for eternity, or yung mga eternal or everlasting work. Amen? Or purposes. Living to create an earthly legacy is short-sighted goal. Amen? So kung ang gusto mo ay maparangalan ka sa lupang ito, or maitaas ka lamang sa lupang ito, sabi niya, mababaw o mababa ang ganyang hangarin. Amen? Pero kung ang goal natin ay mapasaya ang Diyos sa buhay natin, and therefore, nagkakaroon po ng purpose o meaning ang ating buhay. Amen? Basahin po natin yung next statement. A wiser use of time is to build an eternal legacy. And you weren't put on earth to be remembered, but you were put here to prepare for eternity. Amen. Question, naniniwala po ba tayong lahat na one day mamamatay din tayo? Sino po dito ang mabubuhay magpakailanman? Nalitiran na may physical body, wala pong gano'n. But praise God, dahil alam po natin na dahil sa pagtanggap natin kay Jesus, ay hindi po natatapos sa mundong ito ang buhay natin. Na mayroon pa po itong kasunod, at yun po yung maglingkod tayo sa Diyos mismo sa langit. Amen? And I will end this message with a short testimony about my dream sa aking papay. Ayan. So, namatay nga po si papay namin noong November 16. And since then, hindi ko pa po siya napapaginipan. At naiingit ako sa mga ibang kapatid ko kasi napaginipan na raw nila si papay ko. Pero sa akin naman, just this week, napaginipan ko siya for the first time after his death. Amen. So ano po ang panaginip ko sa papay ko? Ayan. Sa panaginip ko po, binigyan po ako ng assurance ni Lord na nasa langit na po si papay namin. Amen. Yun po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan dahil alam natin na masaya na at maganda na ang pinaroroonan ng mahal natin sumakabilang buhay. Nasigurado tayo tumanggap siya kay Lord. Amen! Sa panaginip ko po yun, kami po ay nasa lumang bahay namin sa Rizal Street kasi doon po kami nakatira. At ako po ay nagbukas ng pinggan. Yung pinggan po, yung lababo po kasi namin, pag nahugas ka ng pinggan dito agad is yung pintuan. Okay, so may pintuan po dyan, ito po yung lababo, kunyari nahugas po ako ng pinggan. So sa panaginip ko po yun, habang naghugas po ako ng pinggan, nagpakita po dito si papay ko.
Nagpakita siya, nakita ko talaga siya. Tapos nakita ko talaga na maaliwalas yung mukha niya. Maaliwalas, in other words, hindi siya nakasimangot, masaya siya, makinis ang mukha niya, gano'n. Tapos, sabi ko, dinakita ko siya, di ba sometimes kung nananaginip tayo, minsan, nagtataka tayo kasi alam natin na panaginip lang yon. So, for example, in that dream, nagtataka ka na nandoon si papay mo, alam mo na pagaling na siya. Amen! Yung gano'n. So, nung naghuhugas ako ng pinggan, tapos nakita ko siya nagulat ako. Sabi ni papay ko sa dream, hindi na ako babalik sa US. Sabi niya, hindi na ako babalik sa US, sabi niya. Hindi na siya babalik sa US, sabi ko. Tapos sinabi niya talaga, life here is real. Sabi niya, life here is real, sabi niya. Noong una, ang pagkakaintindi ko is that masaya na siya sa Philippines kasi ngayong panaginip nangyari sa Philippines kaya ayaw niya nang bumalik sa US. Pero sa panaginip ko na yun talaga, alam ko na patay na siya. Kaya sabi ko, bakit din? Nandito si Papa, patay na yun. Patay na siya, sabi ko. So, nung na-confirm ko na siguro sinasabi niyang life here is real is yung langit. Amen? In fact, feeling ko nga ang sinasabi niya talaga, heaven is real. It's just that life here is real ang narinig ko. Okay? So, nung na-confirm ko na talaga, napatay na talaga siya, at na-realize ko na galing siya sa langit, tapos nagpakita lang siya sa akin sa may pintuan namin habang naghugas ako ng tingkan. Sabi ko sa kanya, anong sabi niyo pa? Heaven is real, sabi ko. Sabi ko sa kanya, anong sabi niyo pa? Heaven is real, sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo, sabi niya, oo, heaven is real, sabi niya. So doon na tumas yung balahibo ko sa panaginip ko na galing talaga siya sa langit, tapos sinasabi niya sa akin sa dream na totoo pala yung sinasabi mo sa akin about heaven. Kaya nung kinorek ko na ang sinasabi pala niya, heaven is real, sinabi ko, ano pa yung heaven is real? Oo, sabi niya. O doon na-confirm ko na nga, napatay na siya, galing siya sa langit, sabi ko sa kanya, o di nakita niyo na papay si Jesus, sabi ko. Nakita niyo na siya, nakausap niyo na siya. Ganun na yung excitement ko. Parang, alam niyo po yung sa Book of Revelation, sa story ni John, na napunta siya sa langit, na namatay siya, nakita niya yung yung eternal life, ganun. Ganun po yung sa dream. Ang sabi ko kay papay ko, di nakausap niyo na si Jesus, nakita niyo na siya. Sabi niya, anong sabi niya? Oo, nakita ko na siya, at nakausap ko na siya. Binigyan niya nga ako ng bahay sa langit. Yung talaga yung sinabi niya, binigyan niya nga ako ng bahay doon sa langit. Sabi niya, binigyan niya nga ako doon ng bahay sa langit. At talaga po, sabi ko, parang doon ko naisip, sabi, totoo yun, may bahay ko sa langit. Hindi ba tayo? Yun yung sinabi niya, hindi talaga, napakalinaw yung dream ko. Sabi niya, oo, binigyan niya ako doon ng bahay sa langit, sabi niya. Tapos sabi niya pa, ngayon nga, binabakuran niya yung bahay ko, tayong manok. Sabi niya, ngayon nga, andoon siya sa langit, sa binigay niyang bahay ko, binabakuran daw ni Jesus yung bahay niya, tayong manok. Napakalinaw talaga, manok, sabi niya. Sabi ko, ha? Manok? Anong manok? Ay, sabi ko, bakit manok? Sabi ko, oo, sabi niya. Kasi yung mga manok doon sa langit, kinakain nila yung pagkain ko sa bakuran ko. Kaya si Jesus, binakuran niya yung bahay ko para hindi daw makapasok yung mga manok doon sa bahay niya. So, parang, tapos, si Lisa na makakain pa siya doon. Diba? Sabi nga ni Sister Lizzie, hanggang sa langit, pagkain pa rin talaga yung isip ni Papay, tapos yung pinapaano niya, sinasabi niya. Parang, doon ko kasi nakita, alam niyo po yung sa Garden of Eden na pag sa Garden of Eden kasi pipitasin mo lang yung pagkain mo, di ba? Lahat ready na, fresh, nakakainin mo. Ganun ang nabivisualize ko sa place niya sa langit na yung bakuran niya, puro pagkain niya lang yun, tapos pinipitas-pitas niya lang, tapos kinakain niya. Yun nga lang, dahil walang bakod, pumupunta yung mga manok kasi mga manok ang kumakain na pagkain niya sa bakuran niya. So, yun talaga napakalinaw yun. Tapos alam niyo, nagising na po ako, tapos sabi ko, praise God, kasi alam niyo yung panaginip, kasi sometimes, at napakalinaw, sinabi ko sa Bible, mangungusap si Lord sa atin sa pamamagitan ng dream. Amen? Napakadami na po natin napag-aralang kwento sa Bible na nangusap mismo ang Diyos
through our dreams. And ako mismo, alam ko na yung dream ko, may sinasabi ang Diyos sa akin kapag ka naaalala ko siya. Or kapag ka habang nananaginip ako, bigla akong magigising. Amen? Kasi sometimes may mga dreams tayo na hindi na natin naaalala kasi nakatulog na tayo ng diretsyo. Kaya pagising mo na, for example, nagising ka na ng alas 7 ng umaga, pero yung dream mo, 11 pa ng gabi, bihira na daw na maalala pa yun. Pero kung nanaginip ka ng 11, tapos nagising ka ng 11, maalala mo pa siya. Amen? At yung mga panaginip daw natin na naaalala natin, may spiritual meaning daw yun sa atin. So, alam ko talaga na sa panaginip ko na yung binibigyan ako ng assurance ni Lord na andito na siya sa akin, kasama ko na siya, may bahay na siya dito, may bakod na yung bahay niya, kumakain siya, hindi na kinakain ng manok yung pagkain niya, kaya huwag na kayong malungkot dyan. Amen? Kasi sometimes, pag namamatayan tayo, ang iniisip natin, yung malungkot tayo, di ba? Pero sabi ko nga, ang sabi ni Lord nung after ko mapag-inipan yun, sabi ni Lord sa akin, kung mailalagay mo lang yung sarili mo sa sapatos or sa paa ng tatay mo ngayon, mas gugustuhin mo sa kinaroroonan niya ngayon kaysa sa kinaroroonan mo ngayon dyan sa lupa. Amen? Yun talaga, nung pinagre-reflect ko yung panaginip ko na yun, ang napakalinaw na pumasok na vision or wisdom sa utak ko is that kung nasa sitwasyon ka ni papay mo ngayon, mas gugustuhin mo na nandoon ka na at ayaw mo nang bumalik dyan sa mundo na napakadaming problema. Amen? Pero ang point kasi natin, nasa lupa pa tayo kasi hindi pa tapos ang Diyos na gamitin tayo dito. So, alam ko po yung iba sa inyo excited na pumunta sa langit, pero kailangan ang Diyos ang magsasabi kung kailangan mo na pumunta doon. Amen? Kasi ang problema natin, minsan nagiging tayo, parang nagsisisay tayo, gano'n, or pinapangunahan na natin kasi tinatakasan natin yung problema sa mundong ito. Pero dahil alam na natin yung purpose natin na maparangalan ang Diyos sa buhay natin, nagkakaroon tuloy ng meaning ang buhay natin. Amen! Praise God. So, isa-isayin natin ulit ang benefits or advantages pag alam mo ang purpose mo na maitaas ang Diyos sa buhay mo. Number 1, knowing your purpose gives meaning to your life. Knowing your purpose simplifies your life. Number 3, knowing your purpose focuses your life. Number 4, knowing your purpose motivates your life. And number 5, knowing your purpose prepares you for eternity. Amen? Malinaw po? Praise God. So indeed, we have to live with a purpose. Basahin po natin yung ating scripture. They are my own people, and I created them to bring me glory. Sa Tagalog, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Amen? Praise God. Hallelujah. So with that, to God be the glory. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.